Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga alituntunin para sa pagtatatag ng bisa ng mga administrative warrant. Upang pigilan ang mga administratibong ahensya o opisyal mula sa legal na pagsasagawa ng mga mapang-ipong gawain, ang Korte Suprema ay nagtatag ng isang hanay ng mga kondisyon para sa mga administratibong warrant na ituring na wasto at makatwiran. The Supreme Court sets guidelines for establishing validity of administrative warrants. Kinikilala ang mahigpit na pangangailangang ayusin ang isang hanay ng mga alituntunin tungkol sa kapangyarihan ng isang administratibong ahensya na mag-issue ng mga warrant para pigilan ang mga ahensya o opisyal ng administratibo na gumawa ng legal na mga gawaing mapang-api. Ang Korte Suprema ay naglatag ng isang hanay ng mga kondisyon na dapat naruroon at mahigpit na sumunod sa pagkakasunod-sunod upang bigyang katwiran ang bisa ng mga administratibong warrant. Sa isang 65 pahinang desisyon na isinulat ni Chief Justice Alexander Gesmondo, niresolba ng Supreme Court en banc ang isyu ng constitutional validity ng administrative warrants upang bigyang daan ang mga prospective litigants ng isang makatwirang pagkakataon na ayusin ang kanilang mga aksyon sa hinaharap upang maiwasan ang anumang sitwasyon kung saan ang mga batas o pribado maaaring masira ang mga karapatan. Kaya naman pinawalang bisa nito ang isang utos ng trial court para sa pagkakaroon ng jurisdiction sa habeas corpus proceeding at para sa pagdedeklarang null and void ng Summary Deportation Order, SDO, na inisyu ng Bureau of Immigrations, Board of Commissioners, Board. Sinabi ng korte na bilang isang SDO ay mahalagang gumagana bilang isang warrant na inisyu ng Bureau, isang administrative body. Ang isyu ng validity ng administrative warrants ay nagiging mahalaga at kinakailangan upang malutas kung ang pag-aresto sa Chinese national na si Yuan Wenli, na ginawa alinsunod sa paksang SDO, ay nabahiran ng mga paglabag sa nararapat na proseso. Kung ang likas na katangian ng SDO ay lumalabag sa mga karapatan sa nararapat na proseso ng mga dayuhang ditnido ay nakasalalay sa resolusyon hinggil sa bisa ng konstitusyon ng mga administratibong warrant, diin ng korte. Pinipiling lutisin ang isyu ng konstitusyonalidad ng mga administratibong warrant sa agarang kaso, kinikilala ng korte na anumang doktrinang ibibigay nito sa pamamagitan ng pagpili na lutisin ang mga isyu tungkol sa mga isyu sa administratibo tulad ng mga administratibong warrant nang hindi tinutugunan ng bisa ng konstitusyon ng naturang mga warrant mismo ay aabot sa isang ex post facto na pagpapahayag ng mga patakarang doktrina. Binanggit ng korte na ang pangangailangan ng mga administratibong warrant, o mga kasulatang nag-uutos o nagpapahintulot sa isang tao na gumawa ng isang kilos na nauukol sa pagpapatupad ng administratibo, ay hindi maaaring ganap na balewalain dahil sa kakayahan nitong tugunan ng ilang espesyalisado. Kailangan na pangangailangan ng publiko, tulad ng pagkakaroon ng quasi ang mga hudisyal na katawan ay kinakailangan sa pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga teknikal na usapin na nagbibigay katwiran sa paggamit ng mga kapangyarihang panghukuman ng mga ahensya sa ilalim ng sangay na tagapagpaganap. Sa gayon, inilatag ng korte ang mga sumusunod na kondisyon, na lahat ay dapat naruroon at mahigpit na sumunod, para maging wasto at makatwiran ang mga administratibong warrant. Una, ang panganib, pinsala, o kasamaan na hinahangad na pigilan sa pamamagitan ng warrant ay dapat na nalalapit at dapat na mas malaki kaysa sa pinsala o pinsala na ay dudulot ng isa na pansamantalang pagkakaaita ng karapatan sa kalayaan o ari-arian. Pangalawa, ang resulta ng warrant na pag-alis ng isang karapatan o lehitimong paghahabol ng karapatan ay dapat na pansamantala o pansamantala, na naglalayong sugpuin ang napipintong panganib, pinsala o kasamaan, na ang pagiging permanente ng naturang pagkakait ay mahigpit na sumasailalim sa mga kinakailangan sa proseso ng pamamaraan. Pangatlo, ang nagbigay ng awtoridad na administratibo ay dapat bigyan ng kapangyarihan ng batas na magsagawa ng mga partikular na pagpapatupad ng mga aksyon alinsunod sa mga layunin ng regulasyon.
Pang-apat, ang nag-isyu ng awtoridad na administratibo ay kinakailangang awtorisado ng batas na magpasa at gumawa ng mga huling pahayag sa magkasalungat na mga karapatan at obligasyon ng mga naglalaban ng partido, gayon din ang mag-isyu ng mga warrant o utos na hindi sinasadya sa pagganap ng ehekutibo o administratibong tungkulin na ipinagkatiwala dito. Panglima, ang pagpapalabas ng administrative warrant ay dapat na nakabatay sa tangible proof o probable cause at dapat magsaad ng partikular na layunin o paglabag na sinasabing ginawa, na may partikular na paglalarawan ng lugar na hahanapin at ang mga tao o bagay na kukunin. Pang-anim, ang warrant na inisyu ay hindi dapat nauukol sa isang kriminal na pagkakasala o hinahabol bilang pasimula para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal at anumang bagay na nasamsam alinsunod sa naturang writ ay hindi dapat tanggapin bilang ebidensya sa anumang kriminal na paglilitis. Pang-pito, ang taong pansamantalang pinagkaitan ng karapatan o karapatan sa pamamagitan ng isang administratibong warrant ay dapat na pormal na sisingilan sa loob ng makatwirang panahon, kung walang ibinigay na panahon, at hindi dapat tanggihan ng akses sa isang karampatang tagapayo na kanyang pinili. Sa mga kaso kung saan ang isang tao ay pinagkaitan ng kalayaan sa bisa ng isang administratibong warrant, ang administratibong katawan na naglabas ng nasabing warrant ay dapat agad na magsumite ng isang na-verify na paunawa sa RTC na pinakamalapit sa nakakulong para sa layunin ng pag-issue ng isang judicial commitment order. At pangwalo, ang isang paglabag sa anumang item ng mga alituntuning ito ay isang prima facie na patunay ng pag-agaw ng mga tungkulin ng hudikatura, malfeasance, misfeasance, nonfeasance, o graft at corrupt na mga gawi sa bahagi ng mga responsableng opisyal. Nag-ugat ang kaso sa isang SDO na inilabas noong 2018 ng board laban sa respondent na si Wenli at sa kanyang kasamang Chinese nationals. Noong ika-26 ng Hulyo taong 2018, bilang tugon sa isang liham ng Embahada ng People's Republic of China sa Koanihan na humihiling ng tulong sa pag-aresto at pagpapatapon kay Wenli at sa kanyang mga kasama, naglabas ang petitioner board ng SDO laban kay Wenli at sa kanyang mga kasama dahil sa pagiging undocumented, para sa pagbibigay ng panganib sa pampublikong interes, o pagiging hindi kanais-nais sa ilalim ng Section 69 of Article 2 of Act No. 2711, o ang Administrative Code. Ang respondent ay kasunod na inaresto habang siya ay papaalis na patungong Hong Kong. Noong ika-11 ng Setyembre taong 2018, naghain si Wenli ng petisyon para sa habeas corpus sa Regional Trial Court, RTC, ng Maynila, na sinasabi, bukod sa iba pa, na arbitraryo at ilegal ang pag-aresto sa kanya dahil ang SDO na inisyu ng Bureau ay walang bisa dahil sa pagiging na inisyu ng walang abiso at pagdinig, at hindi ng korte ng batas. Ang RTC, sa isang resolusyon na may petsang ika-22 ng Oktubre taong 2018, ay pinagbigyan ang petisyon ni Wenli para sa habeas corpus, na nagdesisyon na ang mga karapatan sa konstitusyon at ayon sa batas ni Wenli sa angkop na proseso ay nilabag dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataong pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya sa isang pagdinig. Idineklara nitong null and void ang SDO na inisyu ng board, at inutusan ang warden ng Bureau of Immigration Detention Center na palayain si Wenli. Ito ang nagudyok sa lupon, sa pamamagitan ng tanggapan ng Solicitor General, OSG, na hamunin ang resolusyon ng RTC sa Korte Suprema, na kinwestiyon ang katumpakan ng paggamit ng petitioner sa Rule 45 sa pag-atake sa utos ng RTC na nag-dispose ng habeas corpus case, at ang bisa ng ang SDO bilang isang paraan upang arestuhin ang isang inaasahang deportee. Ang Korte, sa pagpapawalang bisa sa resolusyon ng ika-22 ng Oktubre taong 2018 ng RTC dahil sa malubhang pagkakamali sa pag-ako ng jurisdiction sa kasong habeas corpus at sa pagpapawalang bisa sa SDO na inisyu ng lupon para sa di umano'y pagtanggi kay Wenli sa angkop na proseso, ay nagpasya na ang OSG ay hindi nagkamali sa gumagamit ng Rule 45 ng Rules of Court dahil hindi na kailangan ng instant case ng muling pagsusuri o pag-recalibrate ng evidentiary weight. Ipinagpalagay din ng korte na hindi nito maaaring payagan si Wenli na balewalain ang mga doktrina ng pagkaubos ng mga administratibong remedyo at ng pangunahing jurisdiction para sa kapakanan ng Kaginhawahan.
bilang pagpapahintulot sa isa na direktang gumamit sa isang habeas corpus na paglilitis bago ang mga regular na hukuman ay magbibigay daan sa isang pag-iwas sa tungkulin ayon sa batas ng Bureau na tukuyin para sa sarili nito ang mga isyu ng legalidad sa lahat ng mga kaso ng deportasyon partikular at di umano ay nasa ilalim ng jurisdiction nito. Inutusan ng korte ang koanihan na amyendahan ang omnibus rules nito upang ipakita ang mga prinsipyong inilatag sa kasalukuyang kaso, lalo na sa pagpapalabas ng SDO nito. Inutusan din nito ang en banc clerk of court na maghatid ng kopya ng agarang desisyon sa opisina ng tagapangasiwa ng hukuman para sa pagpapakalat sa lahat ng korte, at sa kagawaran ng hustisya para sa pagpapakalat sa lahat ng administratibong ahensya ng executive branch. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.